1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. At saka syempre sa lahat naman na makasolid talaga ng makamamasam dyan na laging nag-aabang dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, eto nga, kagahapon, nanalong second runner-up ang ating pambato na si Eunice Deza bilang top model of the world 2026. Yes, congratulations. Dahil talaga naman ipinakita ni Eunice kung gaano siya kagaling pagdating sa rampahan. Hindi man pinalad na may uuwi ang titulo ng top model of the world, pero panalo pa din dahil second runner-up. So ito nga, di ba? Ito lang buwan na to ay tatlo sunod-sunod na swerte from the Philippines dahil nga syempre si Miss Culture International na naging first runner-up, si Eunice Deza naman na naging second runner-up, and then Oliver Eugene Kretz naman ay naging Man of the World winner. O, di ba? Ang bongga. So, congratulations sa mga Pinay beauty natin. Talagang dito pinapatunayan nila na walang kupas pa din ang galing ng isang Pinay at Pinoy sa entablado ng international stage. At syempre nakakatuwa kasi di ba parang nabuo na. Parang may hari tapos may dalawang reyna sa gilid niya. Si Miss Culture, first runner-up. Tapos ito naman si top model, second runner-up. O, di ba? Bongga. Nakakaloka. So, congratulations Philippines. So, ayun lang yung masasabi ko. Ang bongga-bongga. Kasi, ang galing, no? But, congratulations. Mahirap kaya lumabas sa international stage. At ayan, nagtagumpay ang Pilipinas sa pagkuha ng ating tagumpay sa international stage. At para naman sa sumunod na chika, Colombian beauty queen na mamayagpag ngayon. So, ito nga, after nilang manalo ng Miss International nung nakaraang taon, etong late November, di ba? So, ayun. So, nakuha ng Colombia ang Miss International. Tapos, sinundan naman ng MGI All-Stars nung nakaraang buwan. At this month naman ay top model of the world. Talaga namang masasabing back-to-back win ang Colombia sa entablado ng international stage. Iba talaga ang galing ng mga taga-Colombia. Actually, sa totoo lang, maswerte sila this year dahil, ayun nga, sunod-sunod yung pagkakapanalo nila, di ba? Kasi kung papansinin mo, ang Colombian Beauty Queen ay bihirang manalo sa international stage at lagi sila napapasama sa top 5, lagi sila nagiging runners-up, pero yung title talaga, hindi talaga nila nakukuha basta-basta. Kaya namang happy ako para sa mga Colombian Beauty Queen. At finally, di ba, namamayagpag sila ngayon after ng Mexico, ngayon naman Colombia, syempre Philippines, di ba? So yun, so i-congratulate natin sila ng bonggang-bongga at maging happy tayo para sa kanila kasi sa totoo lang, bihira talaga silang manalo ng international
crown, di ba? Madalas, ano lang yan, top 5, runners-up, ayun talaga, lalo na sa Miss Universe noon, ayun ako, lagi silang nasa top 5, lagi silang nasa top 3, pero yung title, hirap talaga silang kumuha. Hindi ko alam kung bakit. May attitude daw kasi ang mga Colombian beauty queen. Pero, nung na-meet ko naman si Vanessa dito, in fairness naman kay Vanessa, napakabait. Hindi naman magiging title yan kung hindi naman siya mabait. At ngayon nga, ay talagang masaya ang mga Colombian people dahil finally, di ba, sunod-sunod ang panalo nila. Kaya congratulations. Ayan. At ito ang sumunod na chika. May nagbabalik mula sa international stage after ng Miss Universe. Ngayon naman ay makikita na naman natin siya sa laban niya dito sa supranational. Ito ay wala nang iba kundi si M. Keles ba? Oho. So, ayan nga, dahil siya ang bagong ipagpambabato ng Miss France sa supranational. So, ang chika ko dyan ay, congratulations because you're back. O, di ba? Yung sa Miss Universe, actually, nakita ko siya sa Miss Universe. Ewan ko ha, swerte na ito pag manalo na ito sa supranational. Pero kasi, sa totoo lang, ang liit niya kasi pagkatapos, pitit yung katawan, yung alam mo yon, yung parang hindi ko alam kung paano siya mananalo ng international title. Siguro pwede siya, I think, top 5, mga ganon. So, parang pili ko kaya niya. Pero yung, alam mo yung makikipagbakbakan ka para sa title, I think, hindi ko nakikita. Pero masaya ako dahil nagbalik siya. Kasi di ba ito nga yung ikinagalit ng Miss Universe, ng France sa Miss Universe. Kasi nung time na lumaban siya dito sa Miss Universe, parang nag-expect yata ang France na mananalo na sila this year dahil nga yung pambato nila. Pero sa totoo lang naman, hindi ko naman makita na kapanapanalo naman talaga yung pambato nila. At hindi ko alam kung ano yung kinagagalit nila. Pero nakarating naman to sa semifinals. Hindi ko lang talaga ine-expect na makakarating pa siya sa next round, sa top 5. Kaya naloka ako. Pero tingnan natin, di ba? Kasi dito sa supranational, another challenge na naman to sa kanya. Eh di tignan natin kung kakabugna mo siya sa supranational ng bonggang-bongga or masasayang lang ang laban niya, di ba? Kasi siguro baka mamaya na-expect ng France, ayan, lumaban na kami ng Miss Universe at naging bongga ang performance namin sa Miss Universe. So, dapat ipanalo niya na kami dito sa supranational. Walang ganun mga Mars. So, kailangan ipakita niya talaga na siya ang kadapat-dapat. At kung siya naman ang kadapat-dapat, why not coconut? Di ba? So, yun. So, wish all the best and let's see. Ang bango ko, sa totoo lang, yung aming yung body wash namin ngayon ay sobrang gusto ko. Yung menthol, tapos gusto ko yung amoy niya very, nakaka-refresh. Di ba? Walang makeup yan. Wala rin cream yan. Charot. Oo, totoo. Walang cream, walang kumbaga, just ganito lang. So, pwede ako lumaban ng MGI All-Stars, yung walang makeup challenge. Di ba? So, yan. So, wala yan kahit hindi ako naglagay. Kasi, shower ko lang. Galing akong trabaho. Kaya, parang feeling ko, maganda ako. Tapos, naamoy ko yung amoy ko. Sabi ko, bango ko. Charot. So, yan. So, nakakatuwa. So, good luck kay Miss France. At, sana makalaban siya ng bonggang-bongga. Di ba? So, pwede na ba ako lumaban ng ng MGI All-Stars na walang make-up? Di ba? Di ba? Ang bongga. Di ba? Nakakaloka. Anyway, so, congratulations naman. Ito na ang bagong chika. New pageant alert. So, merong Reyna Pilipinas. Ito nga in-announce na nung nakaraang araw. Pero hindi rin nagpakabog dahil meron din Miss Africana International. Di ba? Ang bongga. Bongga ng mga naiisip nila, no? May Reyna, tapos may Africana International. Syempre, ito nga, nakakaloka. Ang mga lalaban dyan ay lalaban sa MGI All-Stars. Tapos, ayun. So, ang national director naman ng bagong pageant na Miss Africana ay ito nga, si Avina. So, si Avina, dati na siyang nagna-national director ng
kanyang bansa na Ghana. Pero ngayon kasi, Miss Africana, hindi ko alam kung lahat ba ng Africa or Ghana lang. Pero kasi nakakaloka, di ba? Miss Africana International. May ganoon. Tapos, ayan. Tapos meron Reyna Pilipinas. Sana nilagyan nyo na rin ng international, o di ba? Para mas bongga. Siguro, dito nga kukunin yung mga pambato sa MGI All-Star. Tapos dito din siguro nila kukunin yung mga pambato sa, tawag dito, sa Miss Grand. Oho, alam nyo naman si Mr. Nawat. Siyempre, gumagawa siya ng eksena ngayon dito sa mundo ng pageantry. Naniniwala siya na ang MGI All-Stars ang truly number one ngayon sa mundo ng pageant. O, di ba? Ayun yung paniniwala niya. At take note, sabi niya nga kahapon, kung may naniniwala kang may brand ka, edi bongga. O, di ba? So, yun. So, ako naman, ayun yung pananaw niya eh. Bakit ko kukontrahin? Go, go, go lang. Di ba? So, paniwalaan nga ang gusto niyang paniwalaan at wala namang masama doon. So, ako, para sa akin, gumagawa siya ng mga brand. Oho. Pero alam niyo, sa totoo lang, ako ha, si Mr. Nawat, dati niligay niya ang Miss Grand Philippines sa Binibining Pilipinas. So, syempre maraming na to. Yung unang-una, hindi pa. Tapos, pinull out niya doon sa kung sino man yung kasosyo niya dito sa Pilipinas noong una. Tapos, nilagay niya sa Binibining Pilipinas. Pagkatapos, ganun din, yung ayaw niya na parang nagwa-wonder ang Binibining Pilipinas, may sa kasali pa ba dito ang Miss Grand? Pero kasi syempre may pride ang Binibining Pilipinas. Hindi sila basta-basta na, alam mo yon na parang, alam mo, basta may gano'n silang eksena na parang umalis ka kung gusto mo. Ilagay mo dyan kung gusto mo. Kasi nga, naniniwala sila na iconic pageant na ang Binibining Pilipinas. Pagkatapos, umalis siya. Pagkatapos, pumunta kay Mr. Arnold. So, sila na yung bagong tandem. Pagkatapos, yung naayawan niya na si Mr. Arnold, umalis siya. Pumunta siya kay Jojo. Tapos ngayon, ang target niya yata, makuha ang lahat ng pageant sa Pilipinas. Kasi, para nga doon sa sa Reyna Pilipinas niyang bago, para syempre magkaroon ng bonggang-bonggang selebrasyon, di ba? Ako naman, wala naman akong masasabi diyan. Go, 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 and let's see. Sana lang in the future, wag niyang maiwanan si Jojo. So, ang nakakatakot dito si Jojo. Kasi ngayon, okay sila. Ganun din naman siya noon sa Binibini. Ganun din siya kay Mr. Arnold. Hindi ko alam in the future. Sana magsama sila na talagang hanggang sa dulo, hanggang sa maubusan na sila ng hininga, di ba? So, I hope. Pero, let's see kung gaano ba tatagal to at ano ang mangyayari. Doon sa Miss Universe nga di ba? Parang together sila. Pagkatapos, ngayon parang ewan ko kung ano yan nangyayari, di ba? So, kung iisipin mo, ang business kasi syempre paikot-ikot kahit naman no kay Ivan, di ba? Dati close na close sila, together sila, tapos ang ending, nawala silang relationship kasi ayaw niya na kay Ivan. Yung gano'n, sana wag lang mangyari kay Jojo talaga. And I hope na sana maging magandang negosyo sila sa isa't isa, no? So, excited ako dito sa Reyna Pilipinas at saka sa Miss Africana International. Wish all the best para sa mga pageant na to na sana mas lumago, mas bumongga, at mas kumita sila ng todo-todo. At higit sa lahat, syempre, sana marami silang matulungan ng mga beauty queens natin or mga bagong beauty queens. Syempre na magbago ang buhay, di ba? So yan, katulad na kay Emma Tiglao, nakita natin, medyo nag-iiba na rin yung buhay ni Emma, di ba? So yun, so kay CJ Opiasa, after niyang manalo ng Miss Grand International, nag-iiba yung buhay niya. So sana magtuloy-tuloy ang mga beauty queens natin na, alam mo yun, talagang bago ang buhay. Hindi yung ang ending ay wale, di ba? Kasi nakakaloka. So yun. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, syempre Mr. Nawat, nasa Pilipinas. So, syempre excited ang lahat dahil magla-lunch nga sila ng bagong lunch. Magpapakilala sila bukas ng bagong pageant para sa media conference ng Reyna Pilipinas. And then, of course, syempre, sabing ganun, grand media conference. So, bukas malalaman natin kung ano ang meron at ano ang kaganapan dito at kung sino nga ba ang mga magiging kasosyo nila dito sa business nila, tawag dito, Reyna Pilipinas. Talagang
ito yung bagong pasabog sa mundo ng pageantry. Ang tanong ko, marami kayo magsisalihan. Yan ang aabangan natin. At sino-sino nga ba ang mga magiging first candidates ng Reyna Pilipinas at kailan to magaganap? So doon tayo mag-aabang kasi parang feeling ko malapit. Kasi syempre malapit na ang Miss Grand, di ba? So kukuha sila ng kandidata para sa Miss Grand International. Tapos tingnan natin kung ilang candidates nga ba ang sasali dito at kung mayroon nga bang mga interesado na galing sa Binibining Pilipinas na magpupuntahan dito sa Reyna Pilipinas. So, yan yung abangan natin. So, bukas malalaman natin yung lahat ng detalye tungkol sa pageant na ito. So, yan! Kaya, ngayon pa lang, good luck. Di ba? So, good luck sa kanila. And then, para sa sumunod na chika, syempre, ito nga pinag-uusapan din. Si Emma Tiglao, nag-live selling para sa nasalanta ng lindol sa sa General Santos. Ano ba? General Santos sa Mindanao. Oo, so yung mga luma niyang damit, ayun, nagla-live selling siya. At sana bumili kayo kay Emma Tiglao. Napakabuti ni Emma Tiglao, to be honest. May mga ginawa din siya, mga ganitong kawag-gawa bago siya lumaban ng tawag dito ng Miss Grand Philippines, di ba? Pinagbebenta niya yung mga hindi niya na kailangan. Tapos ayun, dahil para naman sa nalasalanta ng baha. Tapos ngayon, meron naman siyang eksenang ganito. So nakakatuwa talaga. Truly queen with a purpose, di ba? So yun. So natutuwa ako kay Emma Tiglao kasi hindi niya nakakalimutang tumulong sa kabila ng magandang nangyayari sa kanya. O, di ba? At para naman sa sumunod na chika, after MGI All-Stars, Tarina Botes, now set to compete Miss Universe Thailand 2026 para daw i-represent ang Ubon Ratchathani. So, anong chika ko dito? Ang chika ko dyan ay go, go, go lang. Kung may pera naman siyang panlaban, go lang. At kung hindi naman siya napapagod. So, ngayon kasi maganda ang katawan niya, very fit. Tapos maganda ang naging represent niya doon sa MGI All-Stars. And then parang feeling ko, yes, kaya niyang manalo ng Miss Universe Thailand, di ba? So, kung willing siyang sumali, di sumali lang siya, and then tignan natin kung ano ang mangyayari sa pagiging contesera dito sa Miss Universe Thailand. So, matindi ba tong kalaban? Sabi gano'n, kung sakali daw manalo si Tarina Botes kasi dati na daw tong Miss World. Pagkatapos, sumali pa daw sa MGI All-Stars. Maganda din ang ipinakita sa MGI All-Stars. Mukha daw nakakatakot na kalaban si Tarina Botes pagdating sa Miss Universe kung sakaling manalo to. So, delikado daw ba dito ang ating pambato? Siyempre, nawala ng iba kundi si Bea Milan-Windorski. Oh my gosh. To be honest, ako para sa akin, wala tayong dapat katakutan. Kung sakaling manalo si Tarina Botes, iba ang kalidad ni Bea Milan-Windorski. Sabi ko nga, kung si Gasini Ganados nga, natalo siya di ba? So, bakit naman tayo matatakot kung tatapatan niya si tawag dito, si Bea Milan-Windorski. So, wala tayong dapat ikatakot. Kumbaga, parang naniniwala ako na mas kaya pa rin mag-penetrate ng bonggang-bongga ni Bea Milan more than dito kay Tarina Botes. Si Tarina Botes na sa Miss World, di rin naman siya pumalo. Tapos dito sa MGI All-Stars, maswerte na lang siya kasi wala namang matitinding kalaban talaga. And then, ayun, so maganda yung ipinakita niya sa prelim, maganda ang ipinakita niya nung finals, and then ayun ang dapat paghandaan, syempre, ng ating pambato. Kung ano nga ba ang preparasyon. Hindi natin dapat tignan kung sino ba yung mga makakalaban niyang nakakatakot na kung baka mag-penetrate sila. Kundi maghanda ng bonggang pasabog na parang alam mo yon na kapag lumabas siya sa entablado, kahit pa sabihin mo si Tarina Botes ang makakatapat niya, kiber. So yon, hindi ako na-alarma kung sakali si Tarina Botes ang sasali sa Miss Universe Thailand. Dati na siyang sumali sa Miss Universe Thailand, hindi siya nanalo. Pagkatapos ngayon, malay mo, time niya na yan. And then kung siya yung i-represent ng Thailand,
eh di bongga, di ba? Ang tanong, manalo kaya siya? Charot. So yun, so wish all the best syempre para kay Tarina Botes. And then of course, para naman sa pambato natin na si Bea Windorski, naniniwala ako na mas bongga, mas maganda, at mas kabog. Oo, sa totoo lang. So, hindi dapat natin katakutan si Tarina dahil ang dapat paghandaan ng pambato natin ay yung preparasyon niya sa darating na Miss Universe. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Syempre, dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.